For today's video, maglalagay na tayo ng pinaka-roofing niya. Bali, magpupubong na kami dahil natapos na yung mga tubular, yung mga trusses niya. Actually guys, yung mga yero na in-order namin, mahaba siya. Yung pinamakahabang in-order ko, halos 14 meters ang haba. Bali, pasadya sa factory yung pinagawa natin yero. Yung in-order kong red type na kulay gray dahil maganda sa paningin yung kulay gray. Kahit hindi nakikita sa nasa baba ka, hindi mo mapapansin, pero yung once na nakita mo yung pinaka fascia board niya, alam na lahat standard na yun, makikita yung mga may alam na kulay gray yung bubong mo. Lalo pa naman kung halimbawa may mataas na bahay mga katabi nyo, makikita mo yung yung kulay gray, mapapansin, maganda sa paningin. Hindi, para sa akin lang guys hindi ko naman nilalahat yung kulay ng bubong na ating choices. Tsaka maganda yung yung gray. Tsaka sa amin, yung sa banda sa amin, sa lugar namin, wala pang masyadong gumagamit na kulay gray. Halos yung mga nandito sa amin, mga katabi namin bahay, kulay pula, green. Kaya iniba ko ng style yung yung pambuk ng kulay para maiba naman. Sabi nga, pinakyat ko na yung dalawang katao yung kasama ko kanina dahil medyo mahaba yung kinakabit namin sa taas. Kailangan ng tao sa apat na maghahatak pataas. At may nabili kami ng lubid para panghatak sa taas. Ayun, nahatak na nila pataas. Pinabilog namin yung rib type para hindi siya mabali o man. Kasi pag pinatayo mo ng diretso ng palapad, mababali, masisira lang. Kaya ang diskarte ko, pinabilog ko. Sa makikita mo sa video, nakabilog yung Bale, inano ko ng alambre paikot para maging siyang para mabilog siya. Napakasimpleng atakin sa taas. Ay medyo nahihirapan lang sila kasi mahaba yung yung yero, yung rib type na in-order natin, 14 meters mahigit. Kaysa naman sa dugtungan, yung overlap ng pagkatapos kung halimbawa kung malakas yung hangin o kaya may bagyo na dumating, yung pagka-overlap niya hindi natin maiiwasan, may tutulo pa rin o kaya may maglilik pa rin kasi yung tubig hangin na malakas. Kahit nalagyan pa ng epoxy o anuman, kasatagalan, kapag halimbawa sa atin pa naman sa Pinas mainit, natutuklap pa rin yung mga sinad na nilalagay natin. Kaya ang diskarte ko, buo siya 14 meters para wala siyang dugtungan. Lahat yan guys, walang dugtungan, lahat yan walang overlap. Buo siya mula taas hanggang pababa sa gutter. Bale sila guys, nagtatrabaho kami, mga 6 na tao. Dalawa kami naghahakot sa baba, tapos 4 yung humahatak sa taas para mailagay nila. So yun lang guys yung idea natin. Ipapabilog mo yung yung rib type o kahit anong klaseng yero kasi madali naman mapabilog yan matali ng alambre o anuman para hindi siya mabali pag itinaas mo pataas. Yan, bali dyan sineset up na yung isang yero, yung rib type. Dapat iset up mo ng maigi yan dahil yung rib type na kasunod, dyan sila magbabase para patong lang sila ng patong. Once again guys, kailangan maigi yung yung pagkalagay ng pinakaunang rib type na ilalagay nyo para pagdating sa dulo maganda yung tignan, hindi siya
nakapa-slant o naka ano man, lapat na lapat sa trusses mo. Hindi ka magkukulang sa kabila. Ganun lang diskarte natin guys sa mga pagbubong na paglalatag ng yero. Unahin yung pinakauna, ilalagay sa tamang eskwala. Pagdating sa dulo, diretso yan. Hindi ka na magtatabas. I-overlap mo lang yan, patong lang sa magkasunod hanggang sa matapos sa kabila. Bayan guys, yung sa baba natapos na yung babang level, tapos na yan kasi madaling maano yan, para may tuntungan din kami sa palibaw. Haatakin namin yung pinakamahabang rib type, may pagpapatungan din sila. Hindi na sila magano ng mga ano dyan, andamyo o scaffolding. Diyan na siya tutungtong. At buti na lang hindi masyadong maaraw at hindi rin umuulan. Banayad lang yun, tamang-tama lang yung panahon, hindi mainit. Kasi once na mainit ka nagbubong, tiyak tutulong pawis mo dyan, tatagak-tak yung dyan, yung pawis mo dyan, saka mainit yung ng yero, yung sikat ng yero. Maganda nga makulimlim yung panahon, tamang-tama sa paglalagay namin ng yero. Hindi sila mahihirapan o hindi maiinitan. So yun guys, ako yan yung nakadilaw na yan sa baba. Tinitignan ko ng maigi yan, in-instruct ko sila kung paano nila ilagay yung pinakaunang yero. Titignan nila kung may awang dun sa dulo at saka sa dulo. Kung okay na, pwede na sila mag-start maglagay ng screw sa yero para ma-fix nila. Once na matapos yung isa niyan, kahit ilang screw yan, tapos isusunod namin yung pangalawang rib type na ilalagay sa taas. So bali yan, dumating na yung pangalawang yero na ilalagay namin. Tumawag muna ako ng tao sa taas para may katuwang kami para magbitbit sa gilid ng bahay. Tatali lang yan, tapos sabay hatakin lang sa taas. Medyo nahirapan kami dito sa mga damuhan kasi may tubig yan, putik-putik. Kaya hindi kami makadaan ng maigi. Kasi ito, bakanting lote yan, itong nasa kanan. Tapos marami pang damo. Mapapansin nyo guys, yung bahay namin lumot-lumot. Maraming tapos maitim dahil natingga mula ng nagka-COVID 2019. Hindi ko na pinagawa dahil sabi ko nga mas maiging ako uuwi ng Pinas para makapagbakasyon sabay gawin yung bahay. At least
alam ko kung anong natatapos, kung maganda ba yung pagkakagawa o hindi. Kasi si Mrs. ano naman tayo dyan eh, hindi nila alam kung anong diskarte sa bahay, kung anong construction, wala silang alam. Kaya halimbawa pag nagpapagawa ako, through video call lang, yan ganyan anong gawin mo, ganyan ginagawa nila. Minsan hindi nila mag-gets yung instruction ko, kaya sabi ko huwag na tayo magpagawa. Pagbalik ko ng Pinas, pagbakasyon ko, doon tayo gagawa. So yun guys, hanggang naglumot yung mga pader, yung mga hollow blocks medyo nahina. Pero ngayon hindi na masyadong hindi na sa direct sa ulan o saka sa init ng araw, dahil mabubungan na sila at safety na yung hollow block, hindi na sila mahina, tapos sabay papalitada na lang sa loob. Yun napakasimple, atake mo lang pataas. Yan kagandahan dyan, marami kang tao dyan na sa taas, madali silang mahatakin. Pero kung dalawa lang yan, di pwede. 4 maximum, 3 pwede pa, pero mas maganda 4 para madali silang maka-attack at makapaglatag sa taas din. Voice records lang muna tayo guys, dahil hindi ako makapag-vlog ng maigi. Kung halimbawa magbablog ako, walang tutulong sa kanila, kaya sinamahan ko din sila para magkabit ng yero papunta sa taas. Kaya ni-standby ko lang yung camera ko sa isang side para makatulong din ako at mapadali yung trabaho. Kasi guys, isang araw ng isang helper na yan na 500, tapos libre lahat, pagkain, sigarilyo, merienda, lahat libre yan. Tapos pagkatapos ng duty ng kinagabihan, sabay tagay yan. Hindi mawawala sa Pinoy yan pagkatapos ng trabaho, pampawala nga ng pagod. Wala namang problema yan sa Red Horse lang, wala namang tiba-tiba na sila dyan. Yan guys, papapansin nyo medyo mabilis na kami dahil nailatag na yung isa, dire-diretso na yan. Madali na lang makapag-abot ng yero. Ang bilis, nasa pangatlong layer na kami ng yero. Ang diskarte nila, huwag mo lang pupunuin ng screwan, puro mga temporary lang para mailatag lahat, para maisampal yung mga yero, para isa lang yung paglalagay ng mga screw.
Kung nagustuhan mo ang aking video ay paki-subscribe na lang sa aking munting channel at paki-like and share na rin. Maraming salamat sa inyong konting oras sa aking panonood sa aking munting video. Hanggang sa muli. Paalam!